Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba kayong muling buksan ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating mga paniniwala? May mga sugat na hindi nakikita ng mga mata, mga pasang itinatago sa ilalim ng ngiti. Ngunit paano kung ang tanging lunas ay ang pag-ibig na may tapang na suriin ang mga ito, hindi para burahin, kundi para hilumin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay at ni Dr. Alab sa mga lihim na pasa ng puso. 41 degrees Celsius, fever of unknown origin. Iyon ang mga salitang sumalubong kay Dr. Alab David mula sa chart na hawak niya. Bilang isang medical resident sa Sandamayan Medical Center, sanay na siya sa mga kasong tulad nito. Gabi-gabi, iba't ibang pasyente, iba't ibang karamdaman. Naging halos mekanikal na ang kanyang trabaho. Suriin, mag-diagnose, magreseta. Ulitin. Ang pangalan sa chart, Dalisay Reyes, 20 anyos, estudyante. Naglakad siya palapit sa kama sa dulo ng emergency room. Ang kurtina ay bahagyang nakasara. Sa loob, isang dalaga ang nakahiga, balot na balot sa kumot, kahit pa halatang pinagpapawisan ng malapot. Maputla ang kanyang mukha at bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi sa kabila ng pagiging tulog. Maganda sana ito kung hindi lang bakas sa kanyang mukha ang matinding paghihirap. Miss Reyes, mahinang tawag ni Alab habang inilalapat ang kanyang stethoscope sa dibdib nito. Ako si Dr. David. Walang naging tugon maliban sa mabilis at mababaw na paghinga ng dalaga. Normal naman ang tunog ng kanyang puso at baga. Kung hindi lang sa bilis nito, tiningnan niya ang kanyang braso kung saan nakakabit ang IV line. Doon niya unang napansin. Isang bagay na wala sa chart, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lagnat. Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng hospital gown nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa pulsuhan hanggang sa may siko nito ay nagkalat ang mga pasa. Hindi ito ordinaryong pasa. Ang mga ito ay tila mga islang kulay ube sa gitna ng maputlang balat. Iba't iba ang laki at hugis at tila walang anumang padron. Napalunok si Alab. Sa loob ng 3 taon niya sa ospital, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Hindi ito marka ng aksidente. Mukha itong marka ng karahasan. Dalisay? Mas malumanay niyang tawag. Ginigising ito. Dahan-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Malalalim ang mga iyon, tila may itinatagong lungkot at takot. Nang makita siya, agad itong napaurong. Sino ka? Halos pabulong na tanong nito. Dr. David, nandito ako para tulungan ka, sabi ni Alab. Itinuro ang mga pasa sa braso nito. Miss Reyes, anong nangyari dito? Agad na binawi ni Dalisay ang kanyang braso at itinakip ito sa ilalim ng kumot. Umiling-iling siya at may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Wala yan, doktor. Nadulas lang po ako. Nadulas? Pag-uulit ni Alab, hindi kumbinsido. Sinuri niya ang iba pang bahagi ng katawan nito na abot ng kanyang tingin. Sa leeg nito, malapit sa buhok, may isa pang pasa. Mas maliit pero mas matingkad ang kulay. Ang mga pasang ito, hindi ito galing sa simpleng pagkadulas. Umiling lang muli si Dalisay. Mas mahigpit ang pagkakayakap sa kumot. Tila iyon ang kanyang tanging panangga sa mundo. Bumuntong hininga si Alab. May mali. May matinding mali. Doktor! Isang nag-aalalang boses ang tumawag sa kanya mula sa labas ng kurtina. Pumasok ang isang babaeng nasa mga 50 anyos, kusot ang damit at bakas, sa mga mata ang magdamag na pag-iyak. Ito marahil si Luz, ang ina ni Dalisay. Kumusta po ang anak ko, Dok? Tanong nito. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa kanya patungo kay Dalisay. Stable naman po siya, pero mataas pa rin ang lagnat. Ginang Reyes, seryosong sabi ni Alab. Kailangan nating pag-usapan ang mga pasa ng anak ninyo. Biglang nagbago ang itsura ni Aling Luz. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkataranta.
Hinawakan nito ang braso ni Alab at marahang hinila palabas ng kurtina. Doktor, wag po nating pag-usapan yan dito. Pakiusap nito, halos pabulong. Sakitin lang po talaga ang anak ko. Mula bata, madali na siyang magkapasa. Tinitigan ni Alab ang ginang. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Ngunit nararamdaman niyang hindi ito nagsasabi ng totoo. Ginang Reyes, alam nating pareho na hindi normal ang mga pasang yon. Mariing sabi ni Alab, pinapanatili ang kanyang profesional na tono. Protocol po ng ospital na i-report ang anumang hinala ng physical abuse o domestic violence. Para na rin po ito sa kaligtasan ng anak ninyo. Napahagulhol si Aling Luz. Doktor, parang awa na niyo na. Huwag, walang ganon. Walang nananakit sa anak ko. Pagmamakaawa nito, ang mga salita ay tila sinasakal ng sarili niyang mga luha. Kung gagawin ninyo yan, masisira lang ang buhay namin. Lalo lang kaming maghihirap. Parang awa na niyo na, Dok. Naiwan si Alab na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Pinapanood ang babaeng umiiyak habang bumabalik sa tabi ng kanyang anak. Sa loob ng kurtina, naririnig niya ang mahinang pag-iyak na ng dalawa. Naramdaman niya ang pagtatalo sa kanyang kalooban. Sa isang banda, naroon ang pakiusap ng isang ina na natatakot para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang sinumpaaang tungkulin, ang protektahan ng buhay at kapakanan ng kanyang pasyente. Tumingin siyang muli sa direksyon ni Dalisay. Ang mga pasa, ang takot sa mga mata nito, ang hindi maipaliwanag na lagnat. Hindi niya maaaring palampasin ito. Tumalikod si Alab at naglakad pabalik sa nurse's station. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang mabigat na desisyon. Kinuha niya ang telepono. Idininial niya ang numero ng hospital security. Kailangang malaman ang katotohanan. Anuman ang kapalit nito. Nalalaglag siya. Walang katapusang paglaglag sa isang madilim at mainit na balon. Ang hangin ay kumakaskas sa kanyang balat, ngunit sa loob niya'y nag-aalab ang apoy. Naririnig niya ang mga pira-pirasong salita, mga alingaw-ngaw na paikot-ikot sa kanyang isipan. Akin ka lang, Dalisay. Walang ibang nakakaintindi sa'yo kundi ako. Isang pamilyar na boses, ang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy naging tunog na ng kadena. Ang pagpipinta, isang pag-aaksaya ng panahon. Ang pangarap mo ay, ako Dalisay, tayo. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, pero ang mga kamay niya'y tila nakagapos. Ang init ay lalong tumitindi. Niluluto siya mula sa loob, hanggang sa ang tanging nararamdaman na lang niya ay sakit. Sakit. Iyon ang gumising sa kanya. Hindi ang init, hindi ang mga bulong, kundi ang sakit. Pagmulat niya ng mga mata, puting kisame ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alkohol at gamot. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan at parang binugbog ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga braso at binti. Bawat galaw ay may kasamang kirot na parabang ang mga pasa na nakita ng doktor ay naramdaman na rin ng kanyang mga buto. Anak, gising ka na. Ang boses ng kanyang ina, si Aling Luz. Nakaupo ito sa silya sa tabi ng kama. Namumugto ang mga mata, ngunit pilit nang ngumingiti. Nakita ni Dalisay ang basang bimpo sa palad nito. Marahil ay ito ang ginamit para pawiin ang kanyang lagnat. Inay! Hirap niyang sabi. Huwag ka munang magsalita, anak. Magpahinga ka lang. Sabi ni Aling Luz. Inaayos ang kumot sa kanyang dibdib. Ngunit sa mga mata ng kanyang ina, may nakita si Dalisay na higit pa sa pag-aalala. Isang bagay na mas mabigat. Hindi awa, kundi hiya. At doon bumalik ang lahat. Ang doktor, ang mga tanong, ang mga pasa. Napatingin si Dalisay sa paligid. May dalawang nurse na nag-uusap sa may pintuan at sa tabi nila ay isang security guard. Lahat sila
ay sumusulyap sa kanyang direksyon na may halong awa at pag-uusisa sa kanilang mga mata. Para siyang isang palabas, isang misteryong kailangan nilang pagtsismisan, isang problemang kailangan nilang lutasin. Bigla niyang naramdaman ang matinding kahihiyan. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kumot at wag nang lumabas pa. Sila na nga ang mahirap. Sila pa ang gumagawa ng eksena sa ospital. Lumapit ang isa sa mga nurse, isang mas bata at mukhang mabait. Miss Reyes, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Eto po, tubig. Tinulungan siya nitong uminom. Huwag po kayong mag-alala. Bulong nito na may kasamang isang maliit na ngiti. Gagaling din po kayo. Tumangulang si Dalisay, ngunit ang kabaitan ng nurse ay tila nagpalala lang ng kanyang nararamdamang pagkakasala. Hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay mawala na lang na parang bula. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Dahan-dahan itong bumukas. At ang anino mula sa kanyang mga panaginip ay nagkatawang tao. Nakatayo roon si Silvan Romero. Matipuno ang pangangatawan sa suot nitong mamahaling polo shirt. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw sa labas. May dala siyang isang malaking palumpon ng mga puting lila, ang paboritong bulaklak ni Dalisay. Mukha siyang isang prinsipeng dumating para sagipin ang kanyang prinsesa. Ngunit para kay Dalisay, para siyang isang anghel ng kamatayan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, mas mabilis pa kaysa kanina. Ang boses na yon, ang boses na bumubulong sa kanyang mga bangungot. Naglakad ito palapit sa kama. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya, puno ng pag-aalala na para kay Dalisay ay isang pagbabanta. Lumapit ito kay Aling Luz at magalang na humalik sa pisngi. Tita, ako na po muna ang bahala. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok at ngumiti. Mahal ko, sabi nito sa malambing ngunit may diin na boses. Nabalitaan kong may sakit ka. Pagbalik ni Dr. Alab David sa silid ni Dalisay, dala ang resulta ng paunang blood tests. Naabutan niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakatayo sa tabi ng kama ang isang lalaking matangkad at elegante. Maingat nitong binabalatan ang isang mansanas para kay Dalisay, habang si Aling Luz naman ay nakatayo sa isang sulok, tila nahihiyang lumapit. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging siksik at hindi komportable. Nang makita siya ng lalaki, agad itong ngumiti. Isang ngiting perpekto at kalkulado. Ah, ikaw siguro si Dr. David, sabi nito. Iniabot ang kamay. Ako si Silvan Romero, boyfriend ni Dalisay. Tinanggap ni Alab ang pakikipagkamay. Ang diin sa pagkakahawak ni Silvan ay mas matigas kaysa kinakailangan. Doktor, salamat sa pag-aasikaso mo sa mahal ko. Sobra akong nag-alala nang mabalitaan ko ang nangyari. Hindi pinansin ni Alab ang paunang salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dalisay. Ang dalaga ay nakatingin lang sa kumot, hindi gumagalaw. Tila isang manikang walang buhay. Mas maputla pa siya kaysa kanina. Miss Reyes, kailangan ko lang i-check ang vital signs mo, sabi ni Alab. Ang boses ay professional, ngunit may halong pag-aalala. Habang kinukuha niya ang blood pressure ni Dalisay, nagsalita si Silvan. Alam mo, Dok, si Dalisay ay talagang napakasensitibo ng balat. Konting bangga lang, nagkakapasa na agad. Manang-mana sa kanyang ina. Tumingin si Alab kay Aling Luz na mabilis namang tumango. Oo po, Dok, ganun din po ako noong dalaga. Isang kasinungalingan. Alam na alam ni Alab na kasinungalingan iyon. Walang medikal na kondisyon na namamanang pagiging sensitibo na nagdudulot ng ganoong klaseng mga pasa. Ganoon ba? Tanging nasabi ni Alab habang tinatanggal ang BP cuff. Tiningnan niya ang mga pasa sa braso ni Dalisay.
may napansin siyang kakaiba. Ang mga pasa, kahit matingkad, ay walang pamamaga. Hindi ito tugma sa isang pinsalang dulot ng trauma. Sa katunayan, Dok, pinapatingnan ko na siya sa mga pinakamagagaling na espesyalista. Patuloy ni Silvan, ang tono ay tila kaswal, ngunit may halong pagmamayabang. Ang pamilya namin ay isa sa mga pangunahing benefactor ng ospital na ito. Gagawin namin ang lahat para sa kalusugan ni Dalisay. Iyon na. Hindi lang yun isang impormasyon. Iyon ay isang babala. Isang malinaw na mensahe. Huwag kang makialam. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kalooban ni Alab. Ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang manatiling kalmado. Naiintindihan ko, sagot niya. Pero bilang doktor niya rito, tungkulin kong alamin ang pinagmulan ng kanyang lagnat at ng mga sugat na ito. Ngumiti lang si Silvan, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Siyempre, gawin mo ang trabaho mo, Dok. Nagpaalam si Alab na kailangan niyang umalis para suriin ang iba pang pasyente. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon at nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Marahang hinawakan ni Silvan ang kamay ni Dalisay, tila nagpapakita ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit nakita ni Alab ang halos hindi mapansing panginginig ni Dalisay sa sandaling dumampi ang balat ni Silvan sa kanya. Isang reaksyong hindi kailanman dapat magmula sa isang taong minamahal. Naglakad si Alab, palabas ng silid. Ang isip ay gulong-gulo. Si Silvan Romero, ang pangalan ay pamilyar. Isang makapangyarihang pamilya. Isang mapagpanggap na anghel. Pagkalipas ng halos isang oras, matapos niyang i-check ang iba niyang pasyente, bumalik siya sa silid ni Dalisay para magbigay ng update. Wala na si Silvan. Si Aling Luz naman ay lumabas para bumili ng pagkain. Si Dalisay lang ang mag-isa, nakatingin sa kawalan. Miss Reyes, mahinang tawag ni Alab. Napapitlag ito. Doktor. Maari ko bang tingnan ulit ang braso mo? Nag-aalangan man ay inilahad nito ang braso. Sinuri itong muli ni Alab. Ang mga pasa ay naroon pa rin, walang pinagbago. Ngunit habang hawak niya ang kamay nito, napansin niya ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang pulsuhan, sa isang bahagi ng balat na sigurado siyang malinis at walang marka kanina, isang maliit at namumulang marka ang unti-unting lumilitaw. Tila isang bagong pasa na isinisilang mismo sa harap ng kanyang mga mata. Isang pasa sa lugar na hindi man lang hinawakan ni Silvan, sa lugar na walang sinumang nanakit. Napatingala si Alab. Ang isip ay napuno ng isang nakakabingging tanong. Hindi ito simpleng kaso ng pananakit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham na alam niya. May mga salitang hindi kailangang isulat para mabasa. Para kay Dr. Alab David, ang mga pasa sa katawan ni Dalisay Reyes ay isang liham ng paghingi ng tulong. Isang liham na walang nakakaintindi, kundi siya. Kinagabihan, matapos ang kanyang duty, hindi umuwi si Alab. Sa halip, dumiretso siya sa medical library ng ospital, isang tahimik na lugar na amoy lumang papel at matapang na kape. Inilapag niya sa mesa ang lahat ng aklat na mahahanap niya tungkol sa hematology at dermatology, thrombocytopenia, von Willebrand disease, Henoch-Schönlein purpura. Isa-isa niyang binasa ang tungkol sa mga sakit na nagdudulot ng pagpapasa. Ngunit sa bawat pahinang binubuklat niya, lalo lang siyang nalilito. Ang mga sintomas ay hindi tugma. Ang mga pasa ni Dalisay ay kakaiba. Walang pamamaga, walang sakit kapag hinihipo, at ang pinakamisteryoso sa lahat, lumilitaw mula sa wala. Napahilamos siya sa mukha, ramdam ang pagod at pagkabigo. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ni Dalisay, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig sa tuwing lalapit si Silvan,
ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Kinabukasan, sinubukan niyang muling kausapin si Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang naging diskarte. Hindi na siya nagtanong tungkol sa mga pasa. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. Habang inaayos ang IV drip nito, "Okay lang po," mahinang sagot ni Dalisay. Ang mga mata ay nakaiwas. "Nag-aaral ka pa pala," sabi ni Alab. Sinusubukang gumawa ng koneksyon. "Ano ang kurso mo?" Sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang nagliwanag ang mukha nito. "Fine arts po." "Talaga? Mahilig kang magpinta?" Isang mabilis na tango. "Opo." Ngunit mabilis ding nawala ang kislap sa mga mata nito na para bang may naaalalang isang masamang bagay. Bago pa man siya makapagtanong muli, bumukas ang pinto ng opisina ng kanilang department head. "Dr. David, can I see you in my office?" Ang tono ni Dr. Sandoval ay seryoso. Kinabahan si Alab. Sa loob ng maluwag at malamig na opisina, diretsong nagsalita ang kanyang superior. "Alab, I'm hearing things." Simula ni Dr. Sandoval, hindi nakatingin sa kanya. Inaayos ang mga papel sa mesa. "May reklamo akong natanggap. Masyado ka raw over-involved sa pasyente sa room 302. Ang pamilya Romero ang nag-refer sa kanya dito." Tumayo ang balahibo ni Alab. Napakabilis kumilos ng anino ni Silvan. "Doc, sinusunod ko lang po ang protocol." Katwiran niya. "May mga nakita po akong senyales na hindi naaayon sa—" "I know you're a good doctor, Alab. Isa ka sa mga pinakamahuhusay na residente natin." Putol ni Dr. Sandoval, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanya. "Pero kailangan mo ring matutunan kung paano mamili ng laban. The Romeros are very influential. Kung may problema man ang pasyente, hayaan mong ang pamilya ang magdesisyon. Our job is to treat the fever. Period. Ayokong makitang masira ang maganda mong career dahil lang sa isang kaso." Naintindihan ni Alab ang bawat salita. Hindi iyon isang payo. Iyon ay isang utos. Lumabas siya ng opisina na may bigat sa dibdib. Ngayon, hindi na lang si Silvan ang kalaban niya, kundi ang buong sistema na pinoprotektahan nito. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi niya kayang gamitin ang sistema, gagawa siya ng sarili niyang paraan. Nang araw na yon, kumuha siya ng isa pang blood sample mula kay Dalisay, sinabing para ito sa isang confirmatory test. Ngunit ang sample ay hindi niya dinala sa laboratorio ng Sandamayan. Maingat niya itong inilagay sa isang cooler at pagkatapos ng kanyang shift, personal niya itong dinala sa isang maliit at pribadong laboratorio sa kabilang bayan kung saan mayroon siyang kaibigang nagtatrabaho. "Comprehensive panel, stat," sabi niya sa kaibigan. "Bayaran ko na lang." Makalipas ang ilang oras, habang nagmamaneho siya pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa kanyang kaibigan. Ang resulta. Napatigil siya sa gilid ng daan para basahin ito. Lahat ng markers nasa normal range. CBC, platelet count, coagulation factors, lahat normal. Napatingin siya sa kawalan. Ang manibela ay mahigpit na hawak. Ang resulta ay hindi nagbigay ng kalinawan. Sa halip, nagdulot ito ng mas malalim na misteryo. Kung walang mali sa dugo ni Dalisay, kung walang anumang sakit na nagdudulot ng kanyang mga pasa, saan kung gayon nanggagaling ang mga ito? Lumipas ang 2 araw. Ang lagnat ni Dalisay ay unti-unti nang bumababa. Ngunit ang mga pasa sa kanyang katawan ay nanatili, tila mga mapait na paalala ng isang misteryong hindi masagot. Sinunod ni Dr. Alab David ang utos ng kanyang superior. Naging limitado na lang sa pag-check ng vital signs at pagrereseta ng gamot ang kanyang pakikipag-ugnayan sa dalaga. Ngunit ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga paningin, nakikita ni Dalisay ang isang bagay sa mga mata ng doktor. Isang bagay na hindi niya nakikita sa iba. Hindi awa, hindi pag-uusisa, kundi isang tunay na pag-aalala. Isang tahimik na pangakong
Nandito ako. Sa kabilang banda, araw-araw na dumadalaw si Sylvan, lagi itong may dalang bulaklak, prutas, o kung anong mamahaling regalo. Sa harap ng mga nurse at ng kanyang ina, siya ang perpektong nobyo. Ngunit kapag sila na lang dalawa, naroon ang mga bulong. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin sa'yo ng doktor na, yan Dalisay, huwag kang gagawa ng anumang ikasisira ng tiwala ko. Sana ay gumaling ka na para makauwi na tayo. Marami tayong dapat ayusin. Ang mga salita ay malambing, ngunit ang epekto sa kanya ay tila lason. Bawat pagbisita ni Sylvan, pakiramdam niya ay lalo siyang nanghihina. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang tensyonadong pagbisita ni Sylvan, pumasok si Dr. Alab sa silid. Nakita siya nitong nakatulala sa bintana. May bakas ng luha sa kanyang pisngi. Walang nagsalita sa kanila. Sa halip na magtanong, umupo lang si Alab sa silya sa tabi ng kama. Noong isang araw nabanggit mong gusto mong magpinta, mahinang sabi ni Alab, binabasag ang katahimikan. Napatingin sa kanya si Dalisay, nagulat. May kinuha si Alab mula sa kanyang paper bag, isang maliit na sketchpad at isang set ng lapis. Hindi ito canvas at pintura, pero baka makatulong. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilays sa mga labi ni Dalisay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang simpleng regalong iyon ay tila isang malaking bagay. Isang pagkilala sa kung sino talaga siya, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang tao. Salamat po, Doc, nauutal niyang sabi. Alab na lang. Kapag wala tayo sa hospital, sagot nito, isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na oras, habang nagdodrawing si Dalisay, nanatili lang si Alab sa silid, nagbabasa ng isang medical journal, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Naramdaman ni Dalisay ang isang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, sa loob ng puting silid na ito, sa piling ng doktor na ito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Iginuhit niya ang isang bulaklak na nalalanta. Ang mga talulot nito ay luyloy at tuyot. Sa paligid nito ay mga gumagapang na anino. Tila sinusubukan nitong sakali ng bulaklak. Nang matapos, ipinakita niya ito kay Alab. Tinitigan ito ng doktor ng matagal. Hindi ito nagtanong kung ano ang ibig sabihin noon. Tila naiintindihan na niya. Alam mo ba kung bakit ako naging doktor? Biglang tanong ni Alab. Umiling si Dalisay. Noong bata ako, na-diagnose ang nanay ko ng isang malubhang sakit. Araw-araw, nakikita ko siyang nahihirapan pero wala akong magawa. Naramdaman ko ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, ako naman ang tutulong sa mga taong tulad niya. Nagkwento siya. Nagkwento si Dalisay. Nagbahagi sila ng mga pira-pirasong alaala, mga pangarap, mga takot. Sa bawat salitang binibitawan nila, nararamdaman ni Dalisay na ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Naramdaman niyang gusto niyang sabihin ang lahat. Ang tungkol kay Sylvan, ang tungkol sa mga pasa, ang tungkol sa takot na bumabalot sa kanya gabi-gabi. Huminga siya ng malalim, handa nang magsalita. Alab, ang totoo niyan. Bzzz, bzzz. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng side table ang pumutol sa kanyang sasabihin. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Sylvan. Nakikita ko kayo mula sa labas. Mukhang masaya ka. Huwag mong kakalimutan ang pinag-usapan natin, Dalisay. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Mabilis siyang napatingin sa bintana. Wala siyang makitang anino, walang kotse. Ngunit alam niyang nandyan lang si Sylvan, nagmamasid. Ang tapang na kanina'y kanyang naramdaman ay biglang naglaho. Napalitan ng pamilyar na takot. Ibinalik niya ang telepono sa mesa. Ang mga kamay ay nanginginig. Ano yun?
Tanong ni Alab. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. Umiling si Dalisay, muling nagtago sa likod ng kanyang pader. Wala. Wala yon, Dok. Naalala ko lang, kailangan ko na palang magpahinga. Naramdaman ni Alab ang biglaang paglayo nito. Gusto niyang magtanong, ngunit alam niyang wala na itong sasabihin pa. Tumayo siya. Sige, magpahinga ka na. Babalik na lang ako mamamaya. Paglabas ni Alab ng silid, naiwan si Dalisay na mag-isa yakap-yakap ang sketchpad. Ang bulaklak na kanyang iginuhit. Ang mga aninong nakapalibot dito, alam niya na ngayon. Ang mga aninong yon ay may pangalan. At ang pangalan nito ay Sylvan. Balisyang balisa si Dr. Alab David. Pader. Paulit-ulit siyang bumabangga sa pader. Ang laboratory results ay normal. Ang physical exams ay walang tiyak na sagot. Ang pasyente ay takot magsalita. Ang pamunuan ng ospital ay nagbabalas sa kanya. At si Sylvan Romero ay tila isang multo na nagmamasid sa bawat galaw niya. Gabi na naman. Muli siyang nagkulong sa medical library, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga libro ng hematology ang kanyang binabasa. Isinantabi niya ang lahat ng alam niya at nagsimulang mag-isip sa labas ng kahon. Kung hindi ito sakit sa dugo, ano ito? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa blangkong pader. Hindi ito sakit sa balat. Hindi ito allergy. Hindi ito resulta ng direktang trauma. Ano pa ang natitira? Pinilit niyang alalahanin ang lahat ng detalye. Ang paglitaw ng pasa sa pulsuhan ni Dalisay nang walang kahit anong trigger. Ang panginginig nito sa tuwing hahawakan ni Sylvan. Ang lagnat na walang nahahanap na impeksyon. Ang lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na galing sa magkakaibang kahon. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit. Hinahayaang maglakbay ang kanyang isipan. At doon, sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala, may isang bagay na lumitaw. Isang lecture noong siya ay nasa medical school pa lamang. Isang matandang propesor ng psychiatry ang nag-discuss ng mga pinakabihirang kaso sa kasaysayan ng medisina. Psychosomatic illnesses, mga karamdamang pisikal na ang sanhi ang isipan. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa seksyon ng psychiatry at neurology. Hinanap niya ang mga aklat tungkol sa conversion disorder, isang kondisyon kung saan ang matinding emotional trauma o stress ay nagiging pisikal na sintomas, pagkabulag, pagkaparalisa, o pagkawala ng boses nang walang anumang medical explanation. Habang nagbabasa, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga sintomas, ang profile ng pasyente, lahat ay tila umaayon. Ngunit wala siyang mahanap na kaso kung saan ang sintomas ay pagpapasa. Hanggang sa isang luma at maalikabok na medical journal mula pa noong dekada 70, natagpuan niya ito. Isang obscure na case study tungkol sa isang biktima ng digmaan na nagkaroon ng psychogenic purpura, mga pasa na lumilitaw sa katawan sa tuwing naaalala niya ang mga traumatic na kaganapan. Ang katawan ay muling binubuhay ang sakit ng nakaraan sa isang literal na paraan. Ang mga pasa ay tinawag sa journal na Stigmata of Trauma. Stigmata? Bulong ni Alab sa sarili. Mga sugat na hindi galing sa labas, kundi nagmumula sa loob. Napaupo siya, hindi makapaniwala. Ang teorya ay napakabaliw, napakalayo sa realidad. Ngunit ito na lang ang tanging teoryang nag-uugnay sa lahat ng piraso ng palaisipan. Ang mga pasa ni Dalisay ay hindi gawa ni Sylvan sa pamamagitan ng kanyang mga kamao. Ang mga pasa ay gawa ni Sylvan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang presensya, ng takot na itinanim niya sa isipan ni Dalisay. Ang lagnat, ang mga pasa. Ito ang sigaw ng isang kaluluwang nasasaktan. Isang sigaw na hindi kayang ilabas ng kanyang bibig, kaya't ang kanyang katawan na mismo ang sumisigaw. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, kinabukasan ay naghahanap siya ng paraan.
Kinausap niya ang isang retiradong psychiatrist na dating naging consultant sa Sandamayan, si Dr. Elias Sandoval, isang matalinong doktor na kilala sa paghawak ng mga kakaibang kaso. Sa isang maliit na coffee shop, ipinaliwanag ni Alab ang lahat, ang bawat detalye, ang bawat hinala. Makinig na mabuti si Dr. Sandoval. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumango ito. Dr. David, ang hinala mo, bagamat napakabihira, ay hindi imposible. Sabi ng matandang doktor, ang isipan ng tao ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong lumikha ng sarili nitong impyerno at kung minsan, ang impyernong iyon ay umaapaw patungo sa katawan. Ang tawag dyan ay ang sukdulan ng somatization. Ang trauma ay naghahanap ng paraan para mailabas ang sarili. Ang mga salita ni Dr. Sandoval ang huling kumpirmasyong kailangan ni Alab. Bumalik siya sa ospital, hindi na bilang isang doktor na naghahanap ng sakit, kundi bilang isang taong nakakita ng katotohanan. Tumingin siya sa silid ni Dalisay mula sa salamin ng pinto. Naroon ang dalaga, natutulog, mukhang payapa. Ngunit alam na ni Alab ngayon, hindi siya payapa. Ang kanyang katawan ay isang battlefield. At ang kalaban ay hindi isang virus o isang bakterya. Ang kalaban ay isang alaala, isang anino, isang halimaw na nagngangalang Sylvan. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Alab. Hindi na ito tungkol sa medisina. Hindi na ito tungkol sa mga protocol ng ospital. Personal na ito. Hinintay niya si Sylvan sa parking lot ng ospital ng hapong iyon. Nang makita niyang papalabas ang lalaki, patungo sa kanyang mamahaling sasakyan, hinarang niya ito. Kailangan nating mag-usap, maring sabi ni Alab. Ngumisi si Sylvan. Wala tayong dapat pag-usapan, Doc. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang sa akin. Ang trabaho ko ay tulungan ang pasyente ko, sagot ni Alab, ang mga matay nag-aapoy. At ang problema niya ay ikaw. Ang nangisi sa mukha ni Sylvan ay dahan-dahang naglaho. Ang parking lot ng ospital ay naging isang arena. Ang sikat ng papalubog na araw ay tila naglalagablab sa pagitan ni na Dr. Alab David at Sylvan Romero. Ang hangin ay napuno ng tensyon, siksik at mabigat. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, malamig na sabi ni Sylvan. Sinusubukang lagpasan si Alab. Ngunit hindi gumalaw si Alab. Hinarangan niya pa rin ang daan. Alam na alam mo, Sylvan, hindi mo siya sinasaktan sa paraang nakikita ng lahat. Mas tuso ka riyan. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Sylvan. Wow, doktor ka na ba o psych major? Anong susunod? Huhulaan mo ang kapalaran ko. Umalis ka sa daraanan ko. Ang mga pasa, diretsong sabi ni Alab, hindi pinapansin ang pangiinsulto. Hindi galing sa mga suntok mo, galing ang mga yon sa takot, sa stress, sa trauma na idinulot mo sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Sylvan. Ang nangiti ay napalitan ng isang mapanganib na tingin. Wala kang alam sa amin. Hindi na ngayon, mariing sagot ni Alab. Alam ko na kung bakit siya nilalagnat ng walang dahilan. Alam ko na kung bakit lumilitaw ang mga pasa sa katawan niya. Dahil ang katawan niya na mismo ang sumisigaw sa mga bagay na hindi kayang sabihin ng bibig niya. Ang tawag doon ay conversion disorder, psychogenic purpura, bihira pero totoo. Bawat salitang medikal na binanggit ni Alab ay tila isang suntok na tumatama sa pader na itinayo ni Sylvan. Nakita ni Alab ang bahagyang panginginig ng panga nito, ang pagkuyom ng kanyang mga kamao. Tinamaan niya ang sentro. Nagbabasa ka pala ng mga lumang libro, Doc, sabi ni Sylvan. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Pero wala kang pruweba. Haka-haka. Isang baliw na teorya mula sa isang baliw na doktor. Ang pruweba ay nasa mga mata ni Dalisay. Sa tuwing nandyan ka, walang takot na sabi ni Alab. Ang pruweba
ay ang panginginig niya sa tuwing hahawakan mo siya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nailalayo sa'yo. Iyon na ang huling salitang hindi na nakayanan ni Sylvan. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang kwelyo ng scrub suit ni Alab at idiniin ito sa pader ng gusali. Ang mukha nila'y ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Alab ang mamahaling pabango ni Sylvan na ngayon ay may halong amoy ng galit. Makinig ka! Gigil na bulong ni Sylvan. Si Dalisay ay akin at walang sino man. Lalo na ang isang hamak na residenteng doktor na tulad mo ang makakahadlang sa akin. Isang tawag ko lang, Alab. Isang tawag lang. At ang pinaghirapan mong career ay magiging abo. Hindi natinag si Alab. Tinitigan niya si Sylvan ng diretso sa mga mata. Gawin mo. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo to. Baka makontrol mo ang ospital na to, pero hindi mo makokontrol ang katotohanan at hinding-hindi mo na muling masasaktan si Dalisay. Binitiwan ni Sylvan si Alab nang may kasamang malakas na tulak. Inayos nito ang kanyang damit, tila diring-diri. Kinuha nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa. You asked for it, malamig na sabi ni Sylvan habang nagdadial ng numero. Tinitigan niya si Alab habang itinataas ang telepono sa kanyang tainga. Hello, Dr. Sandoval? I have a serious complaint to make about one of your residents, Dr. Alab David. Pinanood ni Alab ang bawat galaw ni Sylvan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa isang halo ng galit at determinasyon. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Sylvan ang telepono at ngumisi. Isang nangiting tagumpay. Game over, Doc? Tumalikod si Sylvan at naglakad patungo sa kanyang kotse. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli kay Alab. At para malaman mo, si Dalisay mismo ang pipili sa akin. Dahil sa huli, alam niya kung sino ang may kapangyarihan. Habang papalayo ang sasakyan ni Sylvan, tumunog naman ang cellphone ni Alab. Isang email mula sa opisina ng medical director. Subject: Notice of Indefinite Preventive Suspension. Dear Dr. David, this is to inform you that you are hereby placed on indefinite preventive suspension, effective immediately, pending an investigation into a formal complaint of unethical conduct and emotional distress caused to a patient and their family. Hindi na niya tinapos basahin. Alam na niya. Ibinaba niya ang kanyang telepono. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa unang round pa lang, natalo na siya. Ang balita ay dumating na parang isang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Dala ito ng kanyang inang si Aling Luz na pumasok sa silid na humahagulhol. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Anak, si Dr. David. Hirap na sabi ni Aling Luz sa pagitan ng mga hikbi. Sinuspindi daw siya ng ospital dahil daw sa'yo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Dalisay. Ang lahat ng kulay sa kanyang paligid ay tila naglaho. Si Dr. Alab. Sinuspinde dahil sa kanya, ang doktor na nag-iisang nakakita sa kanya, hindi bilang isang kaso, kundi bilang isang tao. Ang doktor na nagbigay sa kanya ng sketchpad, na nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Nawalan ng trabaho dahil sa pagtulong sa kanya. Kasalanan ko to, inay. Bulong ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Kasalanan ko ang lahat. Hindi, anak. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko po. Pagputol ni Dalisay, ang boses ay puno ng pait. Kung naging matapang lang sana siya. Kung nagsalita lang sana siya agad. Ngayon, isang mabuting tao ang napahamak dahil sa kanyang kaduwagan. Ang bigat ng konsensya ay tila isang malaking batong pumipiga sa kanyang dibdib. At sa gitna ng kanilang pag-iyak, bumukas ang pinto. Si Sylvan Romero. Ngunit ngayon, wala ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang seryoso at tila nag-aalalang ekspresyon. Tita, narinig ko po ang nangyari.
Sabi nito sa isang mahinahong boses. Lumapit kay Aling Luz at marahang hinaplos ang likod nito. "Huwag na po kayong umiyak. Ako na po ang bahala sa lahat." Pagkatapos ay bumaling siya kay Dalisay. Lumuhod siya sa tabi ng kama para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay malambing, ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Dalisay ang lamig ng bakal. "Mahal ko," malumanay niyang sabi. "Nakita mo na? Nagdudulot lang ng gulo ang doktor na yan. Pero huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang administrasyon. Sinabi kong isang malaking hindi pagkakaunawaan ng lahat." Napatingin si Dalisay sa kanya. Naguguluhan. "May isang kondisyon sila," patuloy ni Silvan. "Kailangan mong umuwi. Kailangan mong ipakita sa kanila na maayos ka, na walang problema, na ako ang nag-aalaga sa'yo. Kapag nakita nilang masaya ka at ligtas sa piling ko, ibabalik nila sa pwesto ang doktor mo." Ang mga salita ni Silvan ay tila isang pain at isang patibong, isang kasinungalingan na nakabalot sa isang matamis na pangako. Alam ni Dalisay sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito totoo. Ngunit, paano kung totoo nga? Paano kung ito na lang ang tanging paraan para maibalik ang trabaho ni Alab? "Uuwi ka sa akin, Dalisay," sabi ni Silvan, hinahawakan ng kanyang kamay. Ang haplos nito ay hindi na mainit. Ito'y malamig, mapanukso. "At lahat ng ito ay matatapos na. I promise. Let's go home." Tumingin si Dalisay sa kanyang ina na puno ng pag-aalala at pagkalito. Tumingin siya sa kawalan. Iniisip ang mukha ni Alab, ang kanyang kabaitan, ang kanyang determinasyon, isang sakripisyo. Ito na ba ang kailangan niyang gawin? Ang bumalik sa hawla para mapalaya ang ibong sinubukan siyang iligtas? Pumikit siya ng mariin. Ang bigat ng desisyon ay halos hindi niya makayanan. Sige!" Halos pabulong niyang sagot. Ang boses ay basag. "Uwi na ako." Agad na kumilos si Silvan. Siya na mismo ang tumawag sa nurse para asikasuhin ang discharge papers. Siya na ang nag-ayos ng mga gamit ni Dalisay. Habang inilalagay niya ang mga damit sa isang bag, ang mga mata ni Dalisay ay napako sa isang bagay na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ang sketchpad. Ang regalong nagbigay sa kanya ng sandaling kaligayahan. Hindi niya ito kinuha. Hinayaan niya lang itong maiwan doon. Isang tahimik na paalam. Isang tanda ng kanyang pagsuko. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital, si Silvan ay nakaakbay sa kanya, tila isang mapagmahal na tagapagtanggol. Ngunit para kay Dalisay, ang braso nito ay parang isang posas. Bawat hakbang palayo sa kanyang silid ay isang hakbang pabalik sa kadiliman. Paglabas nila sa pangunahing pinto ng ospital, isang figura ang nakatayo sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng driveway. Nakasuot ito ng sibilyan, hindi na ng puting coat. Pinipigilan ito ng dalawang security guard na makalapit. Si Alab. Nagkatinginan sila. Sa ilang segundong iyon, tila huminto ang mundo. Nakita ni Dalisay ang desperasyon, ang pagkalito, at ang sakit sa mga mata ni Alab. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palapit dito. Ngunit ang pagkakahawak ni Silvan sa kanyang balikat ay humigpit. Isang mariing paalala. Ibinukas ni Silvan ang pinto ng kanyang mamahaling kotse. Wala nang nagawa si Dalisay kundi ang pumasok. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Alab. Isang mukhang puno ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila tunog ng rehas na bakal na isinasara sa isang kulungan. Nakatayo lang si Dr. Alab David sa labas ng Sandamayan Medical Center, hindi makagalaw. Tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanging gumagalaw lang ay ang ulan na nagsimulang pumatak, dahan-dahan, na parang luhang dumadamay sa kanya. Pinanood niya ang pag-alis ng itim at makintab na kotse ni Silvan Romero.
Sa bawat metrong paglayo nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Nasa loob ng kotseng iyon si Dalisay, ang kanyang pasyente, ang babaeng ipinangako niyang poprotektahan. At ngayon, kusa itong sumama sa halimaw na dapat niyang tinatakasan. Bigo siya. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bigo siya bilang isang doktor. Bigo siya bilang isang tao. "Sir, kailangan niyo na pong umalis," sabi ng isa sa mga security guard. Medyo naiilang na. Hindi sumagot si Alab. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Walang tiyak na direksyon. Hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang buhok at damit. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Nawala ang kanyang trabaho. Nawala ang kanyang pasyente. Ang katotohanang natuklasan niya ay naging isang walang silbing teorya na walang gustong pakinggan. Nanalo si Silvan. Nanalo ang pera at kapangyarihan. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Dalisay. Nagring ito ng ilang beses bago maputol. Sinubukan niya ulit. "The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later." Alam niya. Pinatay ni Silvan ang telepono. O, mas malala pa. Kinuha ito mula sa kanya. Ganap na siyang nakahiwalay sa mundo. Umuwi si Alab sa kanyang maliit at tahimik na apartment. Ang apat na sulok ng kanyang tahanan ay tila mas sumisikip, mas nakakapanakal. Umupo siya sa dilim, hindi binuksan ng ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Pinilit niyang alalahanin ang bawat sandali. Ang una niyang pagkakita sa mga pasa, ang takot sa mga mata ni Dalisay, ang pag-usbong ng pag-asa nang magsimula itong magtiwala. Lahat ay nasayang. Hinalughog niya ang kanyang bag, hinahanap ang kanyang mga medical notes, umaasang may isang bagay siyang nakaligtaan, isang detalye na maaaring magbago sa lahat. Ngunit wala. Ang nahawakan niya ay isang bagay na malambot at pamilyar. Ang sketchpad. Naiwan ito ni Dalisay. Marahil ay sinadya. Marahil ay nakalimutan lang sa pagmamadali. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing, mga bulaklak na nalalanta, mga ibong nakakulong sa hawla, mga matang lumuluha. Ito ang mundo ni Dalisay. Ito ang kanyang mga sigaw na walang tunog. Napuno ng galit at pagsisisi ang puso ni Alab. Dapat ay mas naging maingat siya. Dapat ay hindi niya hinayaang malaman ni Silvan na may alam na siya. Ang kanyang pagmamadali na iligtas si Dalisay, ang siya palang naging dahilan ng tuluyang pagkakakulong nito. Akmang isasara na niya ang sketchpad nang may mapansin siyang isang bagay sa pinakahuling pahina. May isang guhit doon na hindi niya pa nakikita. Tila minadali ang pagkakagawa. Ang mga linya ay nanginginig. Isang kamay na umaabot mula sa isang madilim na sulok. At sa dulo ng inaabot nito, may isang maliit na sinag ng liwanag. Sa ilalim ng drawing, may dalawang salitang nakasulat, tila isinulat sa huling sandali. Baryo Pulang Lupa. Napaupo ng tuwid si Alab. Baryo Pulang Lupa. Hindi niya alam kung saan iyon, ngunit ang pangalan ay tila isang susi, isang mensahe. Hindi ito isang tanda ng pagsuko. Ito ay isang huling, desperadong bulong ng pag-asa. Ang kadiliman ng gabi ay hindi naging hadlang kay Dr. Alab David. Gamit ang internet sa kanyang telepono, mabilis niyang hinanap ang lokasyon ng Baryo Pulang Lupa. Isa itong maliit at liblib na baryo sa probinsya ng Laguna, halos 3 oras na biyahe mula sa Maynila. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, hindi na siya natulog. Dala ang sketchpad na tila isang banal na kasulatan at ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang puso. Sumakay siya sa kanyang luma, ngunit maaasahang kotse at nagmaneho sa gitna ng malakas na ulan. Madaling araw na nang marating niya ang Baryo Pulang Lupa. Ang pangalan ay angkop sa lugar. Ang lupa sa paligid ay mamula-mula. Lalo na ngayong basa ito,
dahil sa ulan. Ang baryo ay tahimik. Ang karamihan sa mga bahay na gawa sa kahoy ay sarado pa. Huminto siya sa isang maliit na tindahan na nagsisimula pa lang magbukas. "Magandang umaga po." Bati niya sa isang matandang babae na nag-aayos ng paninda. "Naghahanap po ako ng impormasyon tungkol sa pamilya Reyes. Dito po ba sila dating nakatira?" Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Sino ka ba, iho? At ano ang kailangan mo sa kanila?" "Kaibigan po ako ni Dalisay." Mabilis na sagot ni Alab. "Nag-aalala lang po ako sa kanya." Ang pangalan ni Dalisay ay tila nagpabago sa ihip ng hangin. Lumambot ang ekspresyon ng matanda. Si Dalisay, kawawang bata. "Matagal na silang umalis dito, iho. Lumipat sa Maynila. Simula nang makabingwit ng mayamang nobyo ang batang yan." May bahid ng pait sa huling mga salita ng matanda. "Mayroon po ba akong pwedeng makausap na naging malapit sa kanya? Isang kaibigan?" Pagpupumilit ni Alab. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay sa dulo ng kalsada. "Subukan mo dyan, si Elena. Pinakamatalik na kaibigan ni Dalisay yan mula pagkabata. Baka may alam siya." Nagpasalamat si Alab at agad na tinungo ang bahay. Kumatok siya. Isang babaeng halos kasing edad ni Dalisay na may maamong mukha at malalaking mata ang nagbukas ng pinto. "Sino po sila?" tanong ni Elena. "Ako si Alab David. Kaibigan ako ni Dalisay." Paliwanag niya, ipinakita ang sketchpad. "Ito, naiwan niya. Alam kong mensahe to. Kailangan niya ng tulong." Nang makita ang sketchpad at marinig ang sinabi ni Alab, biglang namutla si Elena. Pinapasok niya si Alab sa kanilang maliit na sala. Si Sylvan, tama ba?" Nanginginig na tanong ni Elena. Tumango si Alab. Napahagulhol si Elena. Alam kong may mangyayaring masama. Mula nang dumating ang lalaking yan sa buhay ni Dalisay, nagbago ang lahat." At doon, nagsimulang magkwento si Elena. Ikinuwento niya kung paano dahan-dahang inilayo ni Sylvan si Dalisay sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Kung paano nito kinontrol ang bawat aspeto ng buhay ng dalaga, mula sa kanyang pananamit hanggang sa kanyang mga pangarap. Lagi niyang sinasabi na basura raw ang pagpipinta, sabi ni Elena. Pinupunasan ng kanyang mga luha, na ang tanging dapat pagtuunan ng pansin ni Dalisay ay siya. Sinubukan kong kausapin si Dalisay noon, pero natatakot siya. Sabi niya, may paraan daw si Sylvan para malaman ang lahat ng bagay. Tumayo si Elena at may kinuha mula sa isang lumang baul na kahoy. Isang maliit na kahon ng sapatos. Bago sila tuluyang umalis papuntang Maynila, ibinigay ito sa akin ni Dalisay. Sabi niya, inaabot ang kahon kay Alab. Sabi niya, itago ko raw at huwag na huwag kong ipapaalam kahit kanino, lalo na kay Sylvan. Sabi niya, ito raw ang kanyang katotohanan. Binuksan ni Alab ang kahon. Sa loob, naroon ang isang salansan ng mga liham, nakatali ng isang pulang laso. Mga liham na isinulat ni Dalisay, naka-address kay Elena, ngunit halatang hindi na ipadala. Kinuha ni Alab ang isa at binasa ito. Ang sulat kamay ni Dalisay ay nanginginig. Elena, natatakot ako. Sinabi niya sa akin na kung iiwan ko siya, sisirain niya ang buhay ng pamilya ko. Sinabi niya na kilala niya ang mga may-ari ng pabrika kung saan nagtatrabaho si tatay. Isang salita niya lang daw, mawawalan sila ng trabaho. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kumuha pa siya ng isa. Hindi na ako makapagpinta. Sa tuwing hahawak ako ng pinsel, naririnig ko ang boses niya sa aking isipan. Sinasabing wala akong kwenta. Minsan, gusto ko na lang mawala. Ang bawat salita ay isang patunay. Bawat pangungusap ay isang matibay na ebidensya. Hindi ito ebidensyang medikal na maaaring questionin ng isang board. Ito ang ebidensya ng isang kaluluwang sinisira ng paunti-unti. Ito na. Ito na ang huling susi. Isinara ni Alab ang kahon. Tumingin siya kay Elena na may bagong apoy sa kanyang mga mata. Saan nakatira ang pamilya Romero? Nanginginig man, ay ibinigay ni Elena
ang address ng mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Salamat, Elena, sabi ni Alab. Ang boses ay matatag. Pangako, ibabalik ko ang kaibigan mo. Dala ang kahon na naglalaman ng katotohanan ni Dalisay. Bumalik si Alab sa kanyang kotse. Hindi na siya babalik sa ospital para magmakaawa. Hindi na siya dadaan sa tamang proseso na kontrolado ng pera. Pupunta siya sa pinakasentro ng teritoryo ng kalaban. Pupuntahan niya ang bibig ng leon. Ang mansyon ng mga Romero ay tila isang palasyo, napapalibutan ng matataas na pader at isang bakal na tarangkahan. Ngunit para kay Dr. Alab David, ito ay isang kulungan. At hindi siya aalis hanggat hindi niya napapalaya ang pinakamahalagang bilanggo nito. Hindi siya dumaan sa security. Ipinark niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naghahanap ng ibang paraan para makapasok. Gamit ang isang mababang bahagi ng pader sa likuran at sa tulong ng determinasyon na nag-aalab sa kanyang puso, nagawa niyang akyatin ito. Narating niya ang malawak na hardin. Mula roon, sa pamamagitan ng malalaking bintanang salamin, nakita niya ang eksena sa loob ng sala. Naroon si Dalisay, nakaupo sa isang antigong silya, nakayuko, tila isang manikang porselana na nabasag. Sa harap niya ay nakatayo si Sylvan, naglalakad pabalik-balik na parang isang haring nagbibigay ng sermon sa kanyang alipin. Hindi ka ba natutuwa, mahal ko? Umuwi na tayo. Dinig ni Alab ang boses ni Sylvan, kahit sa likod ng salamin. Tinapos ko na ang gulo. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay sumunod. Mahirap ba yung intindihin? Hindi sumasagot si Dalisay. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Sigaw ni Sylvan, at sa isang iglap ang maskara ng pagiging kalmado ay nawala. Lumabas ang tunay na halimaw. Iyon ang pagkakataong kailangan ni Alab. Hindi na siya nagdalawang isip. Gamit ang isang malaking paso ng halaman, ibinato niya ito sa salaming bintana. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Gulat na napalingon si Sylvan at Dalisay. Mula sa butas sa bintana, pumasok si Alab. Ang mga kamay ay may kaunting sugat dahil sa bubog. Dala-dala ang kahon ng sapatos na tila isang sandata. Alab! Gulat na bulong ni Dalisay. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Sylvan, ang muka ay puno ng galit. Security! Huli na para dyan, Sylvan. Matatag na sabi ni Alab. Humakbang siya sa pagitan ni Sylvan at Dalisay. Nagsisilbing panangga. Nandito ako para pakinggan natin ang katotohanan. Ang katotohanan na isinulat mismo ni Dalisay. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang mga liham. Tumingin siya kay Dalisay. Patawarin mo ako, Dalisay. Kailangang marinig ito ng mundo. At nagsimula siyang magbasa. Elena, natatakot ako. Sinabi niya sa akin na kung iiwan ko siya, sisirain niya ang buhay ng pamilya ko. Bawat salita ay tila isang dagitab ng kuryente sa hangin. Napahawak si Dalisay sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha. Anong kalokohan niyan yan? Gawa-gawa mo lang yan. Sigaw ni Sylvan. Sinusubukang agawin ang mga sulat, ngunit umiwas si Alab. Nagpatuloy si Alab sa pagbasa, ang kanyang boses ay lalong lumalakas, puno ng damdamin. Hindi na ako makapagpinta. Sa tuwing hahawak ako ng pinsel, naririnig ko ang boses niya sa aking isipan. Sinasabing wala akong kwenta. Tumigil ka! Umuungal na sigaw ni Sylvan. Tuluyan na siyang nawala sa kontrol. Sinugod niya si Alab, handang manakit. Ngunit bago pa man makalapit si Sylvan, isang boses ang pumigil sa lahat. Tama na! Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Nagmula ito kay Dalisay. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, nag-aalab ang mga ito. Sa unang pagkakataon,
Tinitigan niya si Sylvan ng diretso sa mga mata, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong pagod ng masaktan. Tumayo siya sa harap ni Alab, hinarangan ito mula kay Sylvan. Tama na, Sylvan, ulit niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Tapos na. Dalisay, mahal ko, huwag kang maniwala sa kanya. Nasisiraan na siya ng bait. Hindi, putol ni Dalisay. Ang mga sulat na yan, totoo ang mga yan. Bawat salita, bawat sakit, totoo. Ang pag-amin na yon ang nagsilbing huling pako sa kabaong ni Sylvan. Napaurong siya, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Matagal mo akong kinontrol, patuloy ni Dalisay. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Matagal mong ipinaramdam sa akin na wala akong kwenta kung wala ka. Na ang mga pangarap ko ay basura. Na ang pagkatao ko ay pag-aari mo. Humakbang siya palapit kay Sylvan. Bawat hakbang ay isang pagbawi sa kanyang sarili. Pero nagkakamali ka. Hindi ako pag-aari ni Numan. Tumingin siya kay Alab. Isang tingin ng pasasalamat bago muling ibinalik ang paningin kay Sylvan. Hindi na ako takot sa'yo. Kasabay ng kanyang huling salita. Bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis kasama si Dr. Sandoval at sa likod nila, si Aling Luz. Bago tumungo sa mansyon, tumawag muna si Alab sa kanila. Ipinadala niya ang mga litrato ng sulat. Nakita nilang lahat ang huling eksena, ang paglaya ng isang kaluluwa at ang pagbagsak ng isang mapagpanggap na anghel. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating maingay na mansyon ng mga Romero ay ngayoy nababalot na ng katahimikan. Si Sylvan Romero, matapos ang isang maikling legal na laban, ay inutusan ng korte na sumailalim sa mandatoryong psychiatric treatment at binigyan ng permanenteng restraining order mula kay Dalisay at sa pamilya nito. Ang kapangyarihan ng kanilang pamilya ay hindi naging sapat para pagtakpan ang isang katotohanang isinulat mula sa puso. Sa Sandamayan Medical Center, ibinalik kay Dr. Alab David ang kanyang lisensya at posisyon. Hindi lang iyon, binigyan pa siya ng commendation para sa kanyang unwavering dedication to patient welfare beyond the call of duty. Ngunit para kay Alab, ang tunay na gantimpala ay hindi ang mga yon. Ang tunay na gantimpala ay makita ang nangiti sa mga labi ni Dalisay Reyes. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Dalisay. Ang paglaya mula sa isang mapang-abusong relasyon ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay. Linggo-linggo, dumadalo siya sa therapy sessions kasama si Dr. Sandoval. Natutunan niyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan, hindi para kalimutan ang mga ito, kundi para tanggapin na bahagi na sila ng kanyang kwento. Mga kabanatang nagpatatag sa kanya. Isang maaliwalas na hapon, sa isang maliit na art gallery sa Quezon City, naganap ang isang pangarap. Ang unang solo exhibit ni Dalisay. Ang pangalan ng exhibit, Pagkatapos ng Ulan. Ang mga pader ng gallery ay puno ng kanyang mga obra, mga larawan ng mga bulaklak na muling sumisibol, mga ibong lumilipad palabas ng hawla, at mga madidilim na tanawin na may sinag ng pag-asa sa abot tanaw. Sa gitna ng lahat, naroon ang pinakamalaki at pinakamahalaga niyang painting. Inilarawan nito ang isang babae na naglalakad palayo sa isang madilim na kagubatan. Sa kanyang balat, makikita pa rin ang mga bakas ng mga pasa, ngunit hindi na ito kulay ube ng sakit. Ang mga ito'y naging kulay ginto, kumikinang sa sikat ng araw na sumasalubong sa kanya. Nakatayo sa isang sulok si Alab, tahimik na pinagmamasdan si Dalisay habang masaya itong nakikipag-usap sa mga bisita. Wala na ang takot sa mga mata nito. Wala na ang panginginig. Ang tanging naroon na lang ay isang kumpiyansang nagmumula sa loob. Lumapit si Dalisay sa kanya. May dalang 2 baso ng juice. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Ang ngiti ay abot tainga.
Hindi ko ito papalampasin para sa kahit anong bagay sa mundo. Sagot ni Alab, ang mga matay puno ng paghanga. I'm so proud of you, Dalisay. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sinserong sabi ni Dalisay. Lumabas sila sa gallery at naglakad sa isang kalapit na parke. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang mainit na kulay sa kanilang paligid. Wala na, bulong ni Dalisay habang tinitingnan ang kanyang mga braso. Wala nang mga pasa. Ngumiti si Alab. Alam ko. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Hinarap ni Dalisay si Alab. Alab, sabi niya, may bahagyang kaba sa kanyang boses. Ang mga sugat, ang mga peklat, nandito pa rin sila. Itinuro niya ang kanyang puso. Hindi na siguro sila mawawala. Hinawakan ni Alab ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya. Hindi ko kayang burahin ang mga peklat mo, Dalisay. Malumanay niyang sabi. Walang sino man ang makakagawa niyan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang tingin ay puno ng pangako. Pero nandito ako para hawakan ang kamay mo habang unti-unti silang naghihilom. At sapat na yon. Sa ilalim ng puno, sa harap ng papalubog na araw, sa simula ng isang bagong kabanata, isang bagong pag-ibig ang isinilang, isang pag-ibig na hindi itinayo sa perpektong simula, kundi sa lakas na nahanap mula sa mga durog na piraso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging bukal ng pinakamatibay na pag-ibig. Ang aral na iniiwan sa atin ng mga lihim na pasa ng puso ay hindi natin kailangang maging perpekto para mahalin. Ang ating mga peklat at mga pasa ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi mga testamento ng ating katatagan, mga laban na ating pinagtagumpayan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatago ng mga ito, bagkus ay yumayakap dito at tumutulong sa ating paghilom. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dalisay at Alab. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.